Sa balita naman sa Metro Manila, nasa 100 tindahan ang nasunog sa Commonwealth Market sa Quezon City. Pasado 2:00 ng madaling araw kahapon yan nang sumiklab ang apoy. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula dahil sa malayong pinagkukuhanan ng tubig. Hindi rin nila basta mapasok ang ibang bahagi ng palengke dahil nakakandado ito. Halos 8 oras ang itinagal ng sunog bago tuluyang naapula. Wala namang napaulat na sugatan pero problemado ang maraming negosyante dahil natupok ang kanilang kabuhayan. Inaalam pang sanhi ng apoy at kung magkanong halaga ng pinsala. Kakausapin naman ng pamunuan ng palengke ang mga may-ari ng tindahan para alamin kung ano ang maibibigay na tulong sa mga ito. Pinaghahanap ng isang lalaking nasa pool sa video na nagnakaw ng makinang ginagamit sa skincare sa isang clinic sa Pasig City. Ha? May ganon. Nasa pool sa video ang pagdating ng suspect at pag-alis tangayang oil therapy machine na nagkakahalaga po mga kapatid ng 4.8 million pesos. Ayon sa staff ng clinic, tila pamilyar ang suspect sa ninakaw pong gamit. Tinangay rin ang iba pang mga gadgets at gamot na ginagamit sa makina. Hinala rin nila isa itong inside job dahil may kopya ng susi ng klinik ang suspect at alam nito na walang tao sa klinik ng mga oras na iyon. Nakikipag-ugnayan muna raw ang klinika sa pamunuan ng kanilang gusali bago ilapit sa mga pulis ang insidente. Pinangangambahang lumobong mga kaso ng leptospirosis sa Metro Manila kasunod po ng pananalasa ng Bagyong Christine at ng Leon. Sa tala ng Health Department, pumalo na sa 2,734 ang kaso ng leptospirosis sa buong Metro Manila mula January hanggang October 26. Mas mataas yan sa 1,400 cases sa parehong panahon noong nakaraang taon. Siniguro naman ng DOH na sapat ang gamot kontra leptospirosis. Problema rin ang tumataas na kaso ng dengue. Higit 24,000 ang nagkaroon ng dengue sa Metro Manila, kumpara sa higit 18,000 cases na mayroon noong isang taon.